Okay, so for today's video ay pag-uusapan naman natin ang pagkuha ng beam deflection using the indeterminate beam. So for this problem, meron tayong prop beam. And ang gagamitin nating method again is using the area moment method. Okay? So for the first and second step ng ating area moment method is to draw the moment diagram by parts, no? And the elastic curve. So to draw the moment diagram by parts, so again, so for this problem we have point A, B, and C. Yung point B ay 2 meters from point A and meron tayong total length na 5 meters. Then meron tayong load na 60 kN per meter. So dito kung magmo-moment diagram by parts tayo, mas prefer natin na mag-fixed at C. So kapag tayo ay mag-moment diagram by parts, no? So kung mag-fix tayo kay C, so meron tayo ditong reaction sa A. Okay. So RA, tapos magmumultiply yan ngayon sa 5. So magiging 5RA. Okay. The next is yung ating spandrel. I-moment natin yung spandrel. So that is so to take the moment at the spandrel, so that is 60 times 5. Sulat ko lang dito, no? So para ma-compute to, that is 60 times 5 over ilan? Dahil 4th degree yan, so over 5 na to, no? Tapos ang centroid niyan ay 1/6 ng 5 or 6 over 5. Okay? So yung lalabas po ditong value ay yun na po yung magiging value ng intensity dito sa ating spandrel. So this is 60 times 6 na lang over 5. So magka-cancel na to. So this becomes 72 over EI. Ito rin 5RE over EI. Okay, so ito na yan, no? So ang value dito ay 5RA, dito naman ay 72. Okay? So anong degree na ito, no? So 4th degree yon plus 2 tayo. So this becomes 6th degree. Okay? So okay, so from that we are required to draw the elastic curve, no? So paano natin masolve yung ating elastic curve? So to draw the elastic curve, kung ito ay roller tapos doon ay fix, so expected natin ang elastic curve niya ay, sorry, pababa agad to dahil roller yan, tapos dito ay magiging straight ang theta A. So C, sorry. Okay, so from that, para ma-solve natin ang rotation, dapat meron tayong isang alam na value ng rotation, no? So yun ay ang rotation sa point C, which is equal to 0. So pag magtuturo tayo dyan, para ma-solve natin yung rotation sa A, mag C to A tayo. So final minus initial. So final rotation na A minus rotation sa C is equal to area ng A to C. So rotation sa A minus rotation sa C, or same lang naman kung rotation sa C to A, no? Same lang yan. Okay, so rotation sa A is unknown minus rotation sa C is 0. Ano naman yung area raw po ng ating C to A? So ang area nito, triangle, 5 times 5RA. Oh, pero hindi pa natin mako-compute yung ating over 2, no? So may unknown pa pala tayo. So mamaya balikan natin yan, no? Mamaya alamin muna natin yung value ng RE.
So 5 times 5 RA minus area naman ng ating spandrel. Kung ito ay 6 degree, ang area niyan ay 1/7. So 6 yan, so over 7 na to. 1/7 ng 5 times 72. Tapos ang centroid naman po niyan ay ilan? 1/8 or 7/8? Wala pa palang centroid, sorry. So area lang pala ang pinag-compute. So dito kung mapapansin nyo, may 2 unknown tayo. May theta A at saka RA. So wala tayong mako-compute. Mamaya balikan natin tong equation natin. Simplify na lang muna natin. Theta A is equal to 25 RA over 2 minus what is 72 times 5, 360 over 7. Okay? So let muna natin ilagay yan kasi wala pala tayo masusunod. No? Pero ano ba yung pwede nating makuha dito sa working equation natin? Gawa nga tayo ng tangent line kay C. Okay, kung gumawa tayo ng tangent line kay C, zero yung magiging value ng ilan yung tangential deviation natin ngayon ng C relative to A, no? Or tangential deviation ng A natin relative to C. 'Di ba? Pagka nagtangent tayo kay C, okay, tangential deviation ng A relative to C. Mag-tangent tayo kay, reference natin is si C, ref yan, reference. Dito tayo magmo-moment mamaya. So, maglagay tayo ng tangent line kay C, papunta kay A. Ngayon, may nakuha ba tayong value ng tangential deviation? Di ba, 0 lang naman. Kasi, tumapat lang rin mismo sa support yung value niya. So therefore, the tangential deviation at A relative to C is equal to 0 lang po, no? Okay. So from that, we are going to take the moment at point A. This is point A. And this is point C. Tapos reference natin ay C. Okay? So area, so 5RA. So ito na po yung working equation natin. 5RA times 5. Hindi ko na muna ilagay yung EI, ano? Over 2. Ano po yung centroid nito? Papunta sa, ang reference natin ay C. Magmo-moment tayo sa A. Okay? So kumbaga ito, yung area nito, moment mo dun sa A. Tangential deviation ng A. So that is, ano po? 2/3, so dahil triangle yan, 2/3 ng 5. Okay? Tapos, ito naman pong spandrel, minus siya kasi sa baba. So, ang area niyan ay 1/7 ng 72 times 5 over, so 6 degree yan, so over 7 na to. Tapos, dahil ang magmo-moment tayo dun sa A, so that is over 8 na to, no? Pero dahil wala siya dun sa highest intensity, is it 1 over 8? So 7 over 8 or 1/8? So that is 7 over 8 kasi nandun siya sa malayo, no? 7 over 8 po ng ano? Ng 5. Okay? So is equal to 0. Okay? So from that, ay masosolve na natin yung value ng ating RA. No? Magka-cancel lang yan. So 72 times 5 times 5 over 8. Tapos cancel na to. Over tatlong 5. Tapos times 3. 5.4. So RA is
5.4 kilonewton. Double check lang natin ha. 72 times 5 times 5 over 8. Times 3 over 5 over 5. Yan, so 5.4 kilonewton. Okay. So itong 5.4 kilonewton, substitute natin doon sa value ng theta A. So kung pag-substitute natin yan, makukuha na natin yung value ng theta A. So 25 times 5.4 over 2 minus 360 over 7. So theta is 16.07 kilonewton meters squared over EM. So this is now the value of theta A. 16.07. Check natin yung elastic curve. So from the original position, magbe-bend siya pa ganyan. So this is in clockwise direction. So dahil clockwise yan, we have to take note na yan po ay magiging negative value. Para pag nag-compute tayo ng mga theta B or deflection, ay magamit pa rin natin siya. So this is based from the elastic curve. Okay? So that is now the computation for the rotation po of A. No? So dapat alam natin ito, no? Kung magko-compute kayo ng isang prop beam, dahil alam nyo na wala kayong mako-compute hanggat hindi nyo makompute yung RA, ito muna yung laging unang isolve nyo, no? Tangential deviation ng A relative to C, bago kayo mag-compute ng rotation at saka deflection. Kasi nga indeterminate yung ating beam. So wala tayong masosolve na rotation and deflection hanggat hindi natin nasosolve yung RA. So ang gawin muna natin ay kunin muna natin yung TAC, which is always equal yan sa 0 kapag siya ay prop beam. Prop beam po ang tawag natin dyan ha. So ganito yan, prop beam. So that is the first degree statically indeterminate. Okay. For the next one naman, paano naman daw po yung deflection sa D? Okay. So sige, computein natin. Okay, so again, ang ating elastic curve ay ito, no? So, ito yung ating fix. Ito yung A. Ito yung B. Ang B ay 2 meters, no? While yung total naman natin is 5 meters dito. And this is 0.6. Okay? So, so dito ay magkakaroon po tayo ng kung maglagay tayo ng slope dito sa A, no? So, okay. So, dito ay meron tayong rotation dyan. Ilan yung na-compute natin? Rotation sa A ay 16.07. Magagamit natin yan mamaya pagka tingnan natin, no? So, meron tayo ditong deflection sa B, yung distance na yan, tapos itong distance naman na to, that is the tangential deviation ng B relative to A, no? So theta A negative. Tapos ang RA na na-compute natin kanina ay 5.4, no? Retain lang natin yung mga values na yan. So paano tayo gagawa ng geometric relations? Okay, so to make a geometric relations, we have here tangent of theta is equal to opposite. Ang opposite natin ay deflection sa B plus tangential deviation ng B relative to A all over 2, no? So opposite over adjacent, ito yung opposite niya. Then ang adjacent is 2. Bakit 2? 2 meters siya. Okay, so pagka napakalit lang ng value, so laging cancel ang tangent, theta A na lang yan. So alam na natin yung value ng theta A.
Ito yun, oh, negative 16.07. Tapos meron na tayong, wala pa tayong deflection sa B, which is yan yung hinahanap. Then unknown din yung tangential deviation ng B relative to A. So ang kailangan nating makompute ay itong tangential deviation ng B relative to A. Again, tangential, so let's compute for TBA. So for the tangential deviation ng B relative to A, so dito tayo mag-moment kay B. Okay? So pero kung dito tayo mag-moment kay B, so kung kunwari ito yung katapat niya, no? Ayan na. Ayan. So yung ating height, alam natin yung distance, that is 2 meters. Pero yung height hindi pa natin alam, no? So dito natin i-draw. So meron tayo dito 2 meters. Tapos ito ay 2 meters yan, no? So let's say this is, if that is 2 meters, let's name this as R and S. So R is 2, as the big triangle, 5RA. 5RA is 2, 5, no? Sabi natin ang RA natin kanina ay 5.4. So okay, so yung 5.4, substitute na natin dito. So magiging 5.4 times 2. So R is 10.8. So ito ay 10.8 kilonewton per meter. Okay. How about yung S? S is 2. Pero dahil siya ay 6 degree, mag-raise to 6 tayo dito. Ito, raise to 1, kaya raise to 1, raise to 1, ganun lang rin naman, no? So, tapos as 72, yung kabuuan, over yung total length, 5, raise to 6. Okay? So, that becomes 72 times 2 raised to 6 over 5 raised to 6. So, ang S natin ay S, napakalit ng value ng S, 0.29. Kilonewton per meter. Check lang natin ang 72 times 2 raised to 6 over 5 raised to 6. Okay. Napakaliit, no? Masyadong steep yung kanyang value. So that is now the value of S. Okay? So again, pagka-tangential ng B relative to A, dito tayo mag-moment sa B. Okay? So if we take the moment at B, ang reference natin ay yung A. So yung area lang mula sa point A hanggang sa B, yun lang yung kukuhain natin, no? So area, this is R and this is S, so that is 1/2 ng 2 times R over 2. Ang centroid niyan ay 1/3 ng 2. So 2/3, okay? Minus yung area ng spandrel sa baba, so that is S tapos 2. 2S over, dahil 6 degree yan, over 7 na po tayo. Tapos ang ating centroid papunta doon ay over 8.
over 8 ng ilan? Ng 2. 2 over 8. Okay, so substitute lang po natin yung value ng R na 10.8 dito. Tapos yung value ng S na 0.2949. Okay? So that is 2 times 10.8. Cancel na ito. Over 3 minus 2 times 0.2949 times 2 over 7 over 8. So tangential deviation ng B relative to A is 7.18 kilonewton cubic meter over A. Okay, pero hindi yan yung sagot. Ang tinatanong ay yung ating deflection. Double check lang natin. 7.18 talaga. So, for the deflection, so that is, this is the working equation. Na-solve na natin yung tangential deviation ng B relative to A. Ano ba ang ating, if the point is above the tangent line, so positive. So, if you take the absolute value, magiging positive lang rin yan, no? So, ang mangyayari ay negative, substitute natin dito, working equation. So, negative 16.07 is equal to deflection sa B. Plus or minus. Plus siya kasi the point is above the tangent line. That is the sign convention. Tapos, ang tangential ng B relative to is 7.18 over yung distance na 2. Okay? So, negative 16.07 times 2 minus 7.18 kasi malilipat doon. So, deflection sa B is negative 39.32 kilonewton cubic meter over A. So, that is now the answer for that problem. So, paano kung hinahanap ang deflection? Or you try it on your own na locate nyo muna kung nasan nakalocate yung maximum deflection niya, no? Solve for X max, then you can now solve for the maximum deflection. So, for today's video, yan lang po yung ating discussion about this indeterminate beam. And I hope na natuto kayo dito sa ating video tutorial. And see you soon sa mga susunod pang video. No? Thank you for watching.